Ito na binasura itong apila ng kampo ni Digong na tanggalin yung dalawang lawyer o ipatanggal nila kasi nga nalaman, di ba? Nalaman ng lawyer ang totoong pangyayari kung saan nilagay ni Digong ang mga pinapapatay, saan sinalvage at ilan ang namatay, kaya pala ipapatanggal. Kasi may alam. So gusto nila mangyari, patas lahat yung mga lawyer, mga walang alam. Mag-imbestiga ka, sasali ka sa kasong wala kang alam, mukha kang tanga, para ka lang si Nicholas Kaufman. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang lawyer ni Digong, tanga talaga ang mangyayari dyan. Ano yung isasagot ni Nicholas? Diyos ko, kahit kami dalawa ni Digong magbanggaan dyan, si Nicholas abogado niya, isa lang masasabihin ko, anong alam ng abogado mo? Pinoy ba yan? Ganun lang. Di ba? Dito tayo mga kababayan, sunod. Si BBM po sumagot, mga kababayan, sa panawagan ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque. At itong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos na paresignin, sabi ni Vic Rodriguez at ni Harry Roque, mag-resign ka na lang. Sabi nga ni Vic Rodriguez, puro ka lang papogi. Alam nyo ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ha. Ito. Wait lang mga kababayan. May ads lang. They want you instead to resign. How do you want to respond to that? I will resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, diba? Harry Roque, insulto ka, no? Bumalik sa'yo? Tignan nyo, ang panawagan ni Harry Roque at ni Vic Rodriguez na mag-resign na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos instead na magpa-resign ng miyembro ng gabinete, si BBM daw ang mag-resign kasi puro papogi. Ang sagot ni BBM, bakit ako mag-resign? Wala sa ugali ko ang iwanan ang problema. Kasi si Harry Roque lang naman ang merong problema na tinatakbuhan. Pahiya kayo agad, no? Mga DDS. Alam nyo kung bakit ito. Dito tayo mga kababayan. Gusto ko na namang i-explain sa inyo ulit. Ganito yan. Alam nyo kung bakit instead na paresignin ni Pangulong Bongbong Marcos ang miyembro ng kanyang gabinete ng mga pulpul. Yun po yung mga sinasahuran ng gobyerno na walang function. Yun po yung sinahuran ng gobyerno na puro pagnanakaw. Ngayon, alam nyo kung bakit galit na galit si Harry Roque at si Vic Rodriguez na ipinaparesign ni BBM ang mga miyembro ng gabinete? Simple lang, kasi naranasan kasi nila. Naranasan nila ang matanggal kasi puro sila pulpul. Naranasan kasi nila na tumanggap ng sahod pagiging miyembro ng gabinete ng mga walang ginagawa. At pangalawa, una, kaya gusto nila si BBM ang mag-resign, hindi ang gabinete, kasi sila naranasan nila. Si Vic Rodriguez iba tinanggal. Bakit? Kasi walang ginawa. Parang si Sara, Vice President ka, ginawa kang DepEd Secretary, tapos wala kang ginawa. Anong gagawin mo dyan? Mag-resign. Diba? Ganun lang kasimple. Pangalawa, alam nyo kung bakit? Hindi gusto ng kampo ni Digong na paresignin lahat ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos kasi mawalan sila ng koneksyon sa gabinete ni BBM. Matalino si Marcos. Bakit? Halos lahat ng miyembro ng gabinete ni Marcos hawak sa liig ni Digong. May mga mata si Digong dyan. May mga puting ahas si Maharlika dyan. Kaya sa sobrang katalino ni BBM, mag-resign kayong lahat. Ngayon, alam mo sa sarili mo, di ba, na kung maganda ang ginawa mo, taas noo kang manindigang hindi mag-resign. At kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pulpul, taas noo kang manindigan na hindi ka aatras at aalis sa trabaho. Di ba? So ngayon, bakit napakaraming nagre-resign at nagpasa ng resignation paper? Kasi alam nila sa sarili nila na palpak sila. Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Di ba? Epektibo ang panawagan ni BBM na mag-resign sila.
Kasi ikaw, tanungin ko kayo mga kababayan, kung ako, miyembro ng gabinete ni Marcos, anong karapatan kong manatili kung alam ko sa sarili kong meron akong ginawang mali? Diba? Bakit? Diyos ko naman mga kababayan. Halimbawa ako ngayon, miyembro ako ng gabinete ni BBM, tapos ako yung pinaka-head sa lahat ng vlogger sa Philippines. Example lang yan Bakit ako pagpilitan o bakit ko pagsiksikan ang sarili ko kung alam ko sa sarili ko na lahat ng vlogger sa Pilipinas ay hindi nagkakasundo? Tapos tinawag pa ako na ako yung head of staff, lahat ng social media vlogger. Paano ko sasabihin na manatili ako kasi magaling ako kung alam ko naman sa sarili ko na lahat ng vlogger sa Pilipinas, lalo na sa politics, hindi nagkakasundo? Maliban na lang kung kapwa ko, BBM vlogger yan. Paano ko i-explain kay BBM na yung DDS vlogger kalaban namin? Ang gusto nga ni BBM, lahat ng vlogger magkakaisa. Lahat ng tao magkakasundo. Paano ako mananatili bilang head of staff sa social media vlogger kung ang mga DDS vlogger ay hindi namin kasundo? So anong gagawin ko? Malamang mag-file ng resignation kasi nakakahiya. Ganun lang naman. Di ba? Halimbawa naman ngayon, ako, head of staff ako sa DPWH. Paano ko sabihing mananatili ako bilang head of staff ng DPWH kung alam ko sa sarili ko na napakaraming proyekto sa gobyerno na bumabagsak ang mga tulay? Di ba? Paano ako mananatili bilang Department of Energy secretary kung alam ko sa sarili ko na napakamahal ng kuryente at maraming Pilipinong umiinda? Di ba? So ngayon, paano ko sabihin sa sarili ko manatili ako dyan kasi magaling ako? Kung nasilip naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mahal ng kuryente, ang taas, may corruption ito. Di ba? Pangalawa, paano ko ipapanatili ang sarili ko bilang miyembro, di ba? Ng gabinete ni Marcos kung ako ay isang Secretary of Water. Sabihin natin sa Maynilad. Paano ako mananatili bilang OIC or bilang tawag dito, manager o head ng Maynilad kung alam ko sa sarili ko na pumapalpak ang ahensyang hinahawakan ko? Ganun yun mga kababayan. Di ba? Si BBM, sa totoo lang, hindi naman siya harsh. Diba? Hindi naman si BBM katulad kay Digong na pagbenta nyo yan, hindi nyo na magagamit yung channel nyo yan. Maniwala kayo sa akin, hindi nyo makuha yan. Hindi ganun si Marcos. Kay BBM, dinaan niya in diplomatic way. Bakit? Pag alam mo sa sarili mo na magaling ka sa trabaho mo, manatili ka. Pag alam mo sa sarili mo na palpa ka, mag-resign ka, hindi mo na kailangan na kamay na bakal Di ba? Tignan nyo, napakadaming drug lords ang nahuli. Milyon-milyon halaga ng shabu ang tawag doon, na confiscate. Bilyon-bilyon ang halaga ng mga shabu laboratory. Hindi naman kailangan ni BBM na pumatay para mahuli ang mga pagawaan ng shabu. Bakit kay Digong kailangan patayin adik? Bakit hindi yung pagawaan ng shabu ang pasira niya? Di ba? Hindi mo kailangan kamay na bakal. At sabi nga ni BBM, hindi ko kailangan mag-resign kasi hindi ko ugali ang iwan ang problema. Bago mo iwan, kailangan malinis na. Di ba, Harry Roque? Hindi ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang mag-resign at iwan ang problema. Kasi nga, iba si Marcos, iba si Roque. Si Roque lang naman at tumatakbo sa kaso Diba? Sunog si Vic Rodriguez at si Harry Roque. Sa panawagang mag-resign. Kay puro pagwapo lang, puro papogi. Sunod mga kababayan.